Good day to all my friends, subscribers and viewers. We have a new listing. This is farm lot, agricultural rice field, irrigated rice field. 14 hectares, 14 ka hektarya. Barato kayo, 100 pesos per square meter. Talagsaon ra kayo ni. Ang 100 pesos per square meter negotiable. Naay upland ani, there is an upland approximately 2 hectares, 2 ka hektarya ang upland. So naay nagpuyo, already settled, no? Settled na ang nagpuyo. 100 pesos per square meter. Tax declaration, dili pa siya titulado. And this is the property, no? The side of the coconut tree, no? This is the boundary going there, no? So this is the property. So asam that, dirita. There is a farmhouse na siya, guys. So here you can also have a piggery, poultry and many more. So pwede na to ni magpiggery, magpoultry ka dire. Located here in Barangay Istaka, Pilar, Bohol. So in the middle of Bohol. So nindot kayo. So makita na to, guys. Katulad pita, oh, apil pa na. Beside of the coconut trees. That is the boundary here, no? Saging. Up to the banana trees. Dito dapit sa banana trees mao na ang boundary. Katuto, makita na to, no? No? Katong nay bag-ong gitam na, no, mao na apil na. Oh, kanto, oh. Katong nay gitanom nga nay ilo pa agkuan. Okay na Oh. kala. Apil ko na. Apil pa. Oh, so apil pa na dito, no? Apil ito. Dito. So malagi na kilid anang kuan. So mo na guys, no? So Mangga. dako yun kayo ang basakan. So goat farming pwede. Kaya naay kanding, oh. Sigurado na. Chicken farm pwede kayo. So barato ra. Again, 100 pesos, 14 million negotiable. Just make an offer. Mana din dito. Heirs ang signatory ani, guys. Heirs meaning sumusunod, but they have already an special power of attorney nga one only will sign the deed of absolute sale. So wala ni problema, diretso ra ta pa title. Okay yun eh. There are several, no? Sulot coconut. Nindot ni, guys, kay ang per hectare per cropping is 100 to 120 sacks of rice. So let's say 100 na lang, basta 100 aritas 100 more or less. So meaning ni naay 2 ka hektarya, so naay 12 hectares. So pila man na ang ma-harvest, no? Dako kaayo sa let's say sa napo lang ka hektarya,
1 million kasako na daan. So 1.2 million sacks of rice ang imong ma-harvest. Man nindot pang negosyo, no? For business. Pwede ka magbuhat og residential diri guys kay mao maring upland. The upland, no? Amo na upland. Uy, yura. Manilabot sa baligya. So this is an open road. I think it's considered as barangay road. Then you can develop here, no? Pwede na ka diri maghimo og you can build your business like rice mill, no? Mag rice mill ka diri. Or you can have your residential house. These trees are included. These trees. Kani mga kahoy apil ni. Napay swimming pool. Carabao is not included. Na ay tulo, no? Tulo ka balay nagpuyo. They are willing to move out pero nay usa gitagaan nila. So masitol na nato kay nasitol na magyudaan tanan. So okay na siya. So kana na apil pa na guys, no? Kanang basak. Hindi basakan. Karsada man na naglakaw. Oh, Ay naglakaw karsada na. unsa man mga lube. Coconut trees. Daghan, no? Okay, we'll have a drone video na. So kini guys, apil pa niya. Ay usa ka balay kay giingna naman sa tag-iya nga amo na ni ibaligya. Wala tiwas. So wa na gitiwas og trabaho. So meaning they are willing, no? Wala na settled na sila. Man na sila suwat dito sa barangay na sila kasabutan. Hasta lungsod. Sa barangay o sa lungsod. Sa kadako ni basakan. So apil pa ni siya guys. Kadungan to. This is included. So we'll have a drone video, no? So again, the property we're selling is 14 hectares, tax declaration 100 pesos per square meter, negotiable. Just make an offer kay nindot yun kay ni. Located in Barangay Estaca, Pilar, Bohol. So middle of Bohol. Few minutes, approximately 1 hour or 1 hour to 1 hour and 30 minutes drive from Tagbilaran City. So or let's say 2 hours lang kay Arlita Masipiat. Pinakadugay na niya, all are concrete road. Concrete roads, no? Naay rough road gamay ra mubo ra. So nindot kayo guys. Okay? We'll have a drone video. So here comes the drone video guys, no? So again, the bigger portion of this property is the rice field. So this one mao gyud ni siya, no? This is 14 hectares, no? 14.3 gyud ni siya guys, pero na magigibilin nga portion para sa katong ilang gisitol nga occupants katong nagpuyo diha ba. So gitagaan nila gamay nga yuta nya. Again, the size is 14.3 man, 377 na siguro to. So kanang mga trikapen murag donate na siya, murag nagsabot na sila just in case, no, nanay mahalin. So mao gyud ni, no, dako pod ang upland. It's a bigger size of upland which is around more or less 1 to 2 hectares, pero dako man gyud. So gi-estimate lang ng mga og dili 2 hectares na gyud mga tunga out 1 and a half, no, mao na siya. So as you can see, kita katong mga naglinya nga kuan coconut trees. Yeah, there is a farmhouse that is included guys, no? Imagine you can buy this property, you can have a good profit, no?
kay ang pananglitan, assuming guys, kung naa kay 1 million ka sack of rice, kung ipagaling, if you mill this rice, no, undergo in milling, no, rice mill, the kuan kasagaran nas mga 70%, mga 70% yun ang malimpyo, meaning kung may 1 million ay mga 700 ka sako na kuan, butan na naas mga 600 to 700 ka sack of kanang rice na nga pwede na lungagon. So mao na siya guys. So mahal ba yung kilos bugas ron? Nya uso na kaayo ron nga bisag kuan pa, bisan pa og basa pa ang humay, palito nas mga negosyante kay sila na lay mo pauga. Sa medyo barato pod. Pero bentaha no. This one na ay mga coconut trees, the earth trees, no, na ay murag duha ka balay dire, there are two. Pero kubo ra ka daw ning siya, kini niya kubo ra na siya. Kining isa, kini dapit nga side sa wa, kini left side, gitagaan nga siya dia sa owner, gi-consider na. So na again naapod to isa ka balay sa unahan, wa na gitiwas og trabaho kay nakasabot naman sila nga i-for sale yun ang property nya, na sila agreement sa ikan sa nasa kuan daw sa lungsod jud kuno, dili sa barangay. So nindot ni guys, if you are going to have a business, no, negosyo nya, barato ra siya kayo. Imagine 14 ka hektarya nya imo nang trabahoon og mayo. So after this coconut trees, kanang mga trees diha, no, the other side, no, the rice field are still part of the property we are selling, no. Apil pa na siya. Kining basta kilid anang naimurag kasagingan, that is part of the property beside of the kuan gitawag og banana trees. So again, ato yung gipatuyok-tuyok ang atong drone guys, kay aron makita gyud ba loud and clear nga it's really rice field, no. Then it's along irrigated canal. So daplin gyud siya sa irrigation canal. So pabor sa tubig ni guys. So mo ni siya guys, no, hining linya na farmhouse. Nindot kung expert sad ka sa regarding palayan, no, kay kamao jud ka ba kay kuan yun mo profit jud ka ni nindot yun, no. Mao gyud nakanindot sa Bohol kay naa gyud dako nga basakan. Basta naalay irrigation, mukita gyud ka og dako. So aside sa personal nimo nga konsumo, libre na kayo. Mahal man ang basakan gyud guys kanang mga irrigated. Kadtong akong gi-for sale, imagine ay tag 180 per square meter. Diha say tag 250. Diha say ang pinakaubos wa poy karsada. Gi-package og 5 million nya 4 ka hektarya. Kini siya murag nakadungog ko nga mosugot ang owner og installment. Pero murag di sa dingon nga grabe sa katong gihagad sa naidako nga company nga daw nag 100 nya naman wa sa mosugot. Siguro dako og i-down, dako ang down payment, possible mosugot yun eh. So there's a big possibility nga if you can have a big down payment, let's say 50%. Testing lang ba? 50%. Na. Pwede na. Di magadag 50%, basta duol sa 50%. Possible yun. Installment na lang ang balance. Sugot yun na sila siguro. Kay, sigon sa istorya, awa may masugot. Oy, kay, down na naman may 100 niya, data-data. Imagine, 100,000 na kuno, data-data. Di. Wa sila masugot. 100,000 na sa ang pagbahi nila na. So, again, no, kung dako-dako tag i-down payment ani guys, hamugaway gyud. Musugot niya. Ang karsada na tunga. There's a road traversing to the property. So, there are neighborhoods, no, daghan sa nga silingan. Di po kami ngayon. Although you can convert this into have a fish pond, pwede po negosyo ng fish pond dili guys, o
kanang kay the government sa Department of Agriculture naghatag sila og libre nga free kanang gitawag nga gagmay nga isda bitaw para buhion. So nindot kay na ya baya kaning mga freshwater fish kanang isda sa tab-ang guys, sustansyado kay na manay gingon pero depende ginas pagluto nato kay usahay man gud di nato ma-determine bitaw kay langsa pero nay technique di ana mao na nga kung i-convert ni nimong ubang portion sa property nga himuon nimong fish pond nindot kayo nagkita imagine. So mao na guys no, mao na naka-advantage kung natay dako nga lugar or basakan or farmlot no? So ato pag yung gipahabugan guys ang atong drone, so nakita na gid nato no, almost perting kitaan na gid sa natanan kining daghang kahoy. Basta tulo ra ka balay ang nasulod ani ngayota, 3 houses and the 2 were already willing to evacuate because of the agreement. So mao na siya guys. Kitang-kita gyud Kini mga kita mga lubi the coconut trees and the farmhouse. Nindot yun kayo guys sa bag-o pa man ang kuan murag mana nga di pa na ito mahalata pero na bag-ong gitanom o katong to So morning agricultural kuan area sa Pilar, Bohol. Then Pilar has its own dam kanang for irrigation na ikagalingon nga dam. Mana nga kusog yun ang tubig diha guys. Then usually sa mga rice field nga irrigated medyo taas-taas kinira may barato. 100 pesos per square meter. Negotiable pa yun. So meaning hangyo pa. So mana just make an offer na lang kay ma-negotiate pa man ang presyo. So hangyo pa man. So although this is not yet titled dili pa siya titulado pero as I said pwede ra siya direct tag title through DENR. So pwede ra siya no. Nindot na kayo ni guys bisag asa pa ta mangitag property nga ingani ka barato lisod na ni pangitaon labi ng mga kanang gitaw og dunay irrigated rice field. Income generating magini. So twice a year ta mag rice field no. Duha ra sa usa ka tuig ang atong harvest sa rice field para man inaandan. So guys no, again this is Mr. Nino Humawas Caturza, your licensed real estate broker with PRC license 0015450. Then we have also a website www.propertyph.net. Then more properties for sale at muna sa atong YouTube channel daghanta no. Then we will process transfer of title. So kini guys 14 hectares man at least ang mupalit ani guys more than more than 1 gyud no, kay 14 man every person has 5 hectares man gyud ang land holdings ani. I'm not sure sa matibuok pero I think pag 5 hectares naman yun kasagaran ang i-allow sa Department of Agrarian Reform naman na sa Balaod. So kinahanglan mo palit ka, for example ikaw or igsoon basta anak pananglitan kuan mo kabuok husband and wife, then namoy anak tulo ka buok sold na. Or duha pwede husband and wife, so usa man na. Then 5 hectares. So nay anak. Okay na. Tulo ka tawo ang mopalit ani. Tulot. 3 persons. Mangkon rag upat na isa. Pero for the foreigners no, kanang para sa mga foreigners. Actually basta yuta no foreigners if land
you need to have a partner, a Filipina, or you marry a Filipina, or you can have for example, or you will buy this through your money. Kinsa bay makaabot ani og ordinaryo lang yun nga tao, pero kadtong nakaigo sa flood control murag dako gyud to, kaya ra gyud ni. Pero kung kanang naay pero kung kanang gawas siman, kaya ra po ni siman ba dako na sa tinigom or naa sila mga property i-convert ba tiyo kuan wa ta kay bawo magod di man ta ka termino sa mga tao or to amos US tanan. So okay kaayo gyud kay basta pa tulo gyud mo ka land holding sa ani i-subdivide man ni 5-5, so 14 man ni 2 ka 5 plus 1 ay 4, so okay ra kaayo guys. So yeah, again sa mga foreigners kinahanglan pwede mo mag kanang ang legal gyud nato kadtong gitawag og 40-60, maghimo mo og corporation. Corporation 40% for the foreigners and 60% for the Filipino. Meaning if you have partners no na mga mag-create mo corporation, pero na may estilo sa uban man god nga ilang pabarugan man god ba kanang asawa niya pabarugas yang asawa mga anak niya kay mag minarunong na malagi tarong panahon na kay basin og ibaligya ba nila ba. So ang gibuhat sa ubang mga foreigners na i-lease nila, ilang i-lease pod murag ilang abangan, maghimo na po sa dokumento nga ilang giabangan, i-lease agreement na po nila. Yang lease agreement ro na may na-approve sa Congress ron nga 99 years, so buhi pa ba kata na, so murag consider as ownership na yun na guys. So na daghan mga, there are many ways no, daghan mga pamaagi. Pero if you just trust, basta under the law no foreigners can buy land in the Philippines, but you can lease, pwede ka makaabang. So man mga legal, or you can have a use of frack agreement. So daghan man ang mga legality ba. So dool jud kag lawyer dili sa broker, parte dokumento, pero we can still advice kanang giingon lang kanang retirement visa dili gid siya pwede kay retirement visa na, pero in terms of buying lands mao ra gyud na pwede ra man sad magtukod ka, palito nimo yuta magtukod kag building. Ang building pwede man ipangan sa foreigner, so it can be named to the foreigner basta building. Okay na kaayo. So daghan kadag mga pamaagi. So again no, kay naamay di mahibal ang panahon dahil mga foreigner nag-away lang asawa, sampo lang nahitabo na nako sa akong kanya, nag-away sila. So ni fight si foreigner, nagtunga gyud sila, unuran man po di court nga ang profit tunga kay og di mo pod gumika ni foreigner di jud na mapalit kay dako ba kantidad. Pero nindot gyud guys, fresh air, nindot gyud kayo. So nindot kayo nya daghang balay naman dire sa yung super dog all, pero okay na gid kayo ang terrain, kalsada. So again, for inquiries just contact me.